Hi friends, I'm Renz and welcome to Catch Reality Season 2, where we go deeper with our deepest secrets, embrace ourselves, own our stories, and make a healthy conversation about it. Happy Friday everyone! And so actually, it's a cozy day dito sa Antipolo kasi the weather is weathering and malamig ngayon and it's a cuddle weather, ganun. And medyo maaraw pero gusto ko yung ganitong weather, yung chill lang, yung ang sarap lang muni-muni, ang sarap lang manood ng mga movies and makinig ng good music, especially mga indie, yung mga like mga James Reid, yung mga ganon, mga pang senti, mga pang yearner, ganyan. So, if you're new to here, I'm Renz and please subscribe. For those na continue watching our episodes, salamat po. Maraming salamat po. It's already episode 8 and yeah, we're still doing this. 2 episodes left. Tatapos na tayo sa season na to. Yesterday, we had our episode about may extra service scam. You can watch it here. Yan. And yeah, I received a feedback na sabi nung friend ko, yun daw yung pinaka-favorite niyang episode. Kasi parang ang ganda lang din na mas na-highlight nga yung learnings and yung other perspective in that kind of culture. So, ayun naman din yung purpose ko kung ba't ko siya gustong ikwento din. Kaya, ang haba nung episode, kung di nyo pa napapanood, panoorin nyo. So, that's almost 30 minutes. And by the way, if you'll notice, we're not in our couch. Couch ba yun? We're not in our sala, but we're here in our bed kasi nga it's cozy weather. And because of that, I have my food here. We have here Soapy. Soapy. And Soapy, niluluto ko kahapon, kagabi pala. And then, of course, I have my Spanish latte here. Homemade Spanish latte. So, huwag natin patagalin pa to kasi baka humaba na naman tayo. Pero yun nga, let's do this. Okay, so last 2 episode na lang. Wait lang, hinom muna akong kape. Pampagana, pampagising. Ito na lang. Dalawa na lang yan. Nakikita nyo ba yan? Yan. Hindi ko alam kung ano dyan yung anong topic yan. So, bubunot na po ako. Sana maganda yung last episode before the finale episode. Parang alam ko na. Our topic for this episode is, okay. Excited din naman ako to yung kwento. And perfect na yun yung last before the finale episode. Perfect yun for the last episode before the finale. So, alam mo ba, napapansin ko since nga nag-record ako. So, syempre ilang beses ko kasi to pinapanood after ko i-post sa YouTube. So, basta multiple times. Tapos, pinapansin ko talaga yung mga nuances ko, yung mga mannerisms ko. Lagi pala ako gano'n, no? Gano'n. Tapos bigla, gumagano ako. Ba't kaya, no? Pero kaya ako gumagano kasi pili ko na malabas yung mga buhok sa ilong ko. Kaya gano'n. So, kaya ako gano'n. Iiwasan ko nga. Mas magiging firm yung kamay ko. Naiinis ako. Ayan, gagano na ako. Yun ba yan? So, yun na nga. Our topic for today is my Merlat experience. Nakakatawa. Ano lang to, very sakto kasi parang connected din siya from yesterday's episode. So, ang galing naman. So, my Merlat experience. Kita nyo ba? Where, when, and how did that happen? So, like what I've mentioned, this is in connection with my story yesterday. Kasi diba, I mentioned na meron akong massage era or ES era, ganyan. And I've tried naman din talaga to request a female therapist. Ganon. And nangyari to, here lang din sa Antipolo. Ayan, may mga local spa here na until now ay nandun pa din. Ayun, so I've just tried kasi I've just tried to, request a female therapist. Fast forward, what's in my head space that time or what pushes me that time to choose a female therapist? Ayan. I remember kasi
kung di ako nagkakamali, that time, meron akong iniinom na naman tawag dito, supplement. Tama ba yung term ko? Kasi before, gusto kong i-fix yung stress level ko or malesen yung stress level, ganon. And yung nakita ko online, if you're familiar with Doc Alvin, for sure, familiar kayo sa kanya. Yan, meron siya, diba, product na Health Meat Endurance. And ang effect nun is yun nga, to lessen your stress level, fix your sleep, ganyan, and to high your testosterone and energy booster din. So, I remember, umiinom ako ng ganun that time. And I'm not sure if may effect ba yun sa akin. Kasi parang, kung di ako nagkakamali, please correct me if I'm wrong parang that time din na kasi na umiinom ako. Parang nafe-feel ko na parang mas na, yung testosterone ko nga, or yung parang pagiging masculine ko, parang nararamdaman ko. Tama, ganun ba talagang effect yun? Pero ganun ko siya nararamdaman. Parang that time din siguro, parang frequent din ako nanonood ng mga hetero, alam mo na, Nyorn, ganun. So, tapos yun nga, parang that time din, it pushes me na to try a female. Although di naman yun yung first time ko na nakatry ng female. Pero alam ko kasi syempre sa mga ganong spa, parang diba sketchy spa nga yung tawag natin doon. Possible na pati yung mga female therapists nag-offer din ng extra service. So, medyo aware naman ako doon. So, yun, edi nag-try ako, ganyan. Okay naman, it went, hindi pala okay. Sorry, hindi pala okay. Kasi, I mean, if we're talking about the massage, no, hindi pala siya okay kasi yun nga, na-feel ko talaga na masakit. I mean, parang feel ko hindi marunong yung therapist doon, parang gano'n. I'm not talking for all female therapists. Alam ko meron din naman talagang marunong at magaling. Pero yung na-experience ko lang doon sa specific spa na yun or massage na yun ay hindi okay. Ganun. So yun. Fast forward, after nung massage, nag-offer siya. Ganun. So ko pa okay sa akin, ganyan. Pero ito yung catch. Parang na-compare ko kasi siya sa ino-offer ng mga male therapist sa female therapist. Ewan ko kung sa lahat pero doon kasi ang na-experience ko is L lang. Alam niyo ba yung langgam lang, ganun. Langgam lang, kagat lang ng langgam, ganun. Tatawa ako. Sorry. Pero yun nga, langgam lang. Inulit ko pa talaga 'to eh. Ayan. So, if you will ask me if ano yung pwede kong gawin dun sa kay ate. Sorry po. Ayun. Ayun. Hawakan lang daw yung upper part. Hindi pwede yung baba. Ganun. So, parang very secured sila na hindi pwedeng umabot. Sorry, pero ayun nga, parang I don't want to objectify women. I don't want to sound like I'm, alam niyo yan, binabastos ko sila. Pero, I'm just telling my experience. Pero yun nga, parang upper part lang. Sa upper part lang yung pwede kong hawakan. With consent yun, with consent. And of course, I pay naman. What this experience taught me, first, yung orientation validation. Although before that naman, alam ko naman na sa sarili ko na I'm a bisexual kasi I'm also attracted din talaga sa mga babae. And yun nga, siguro partner yun, nanonood din ako ng mga hetero, ganun. May times na, kasi diba usually, ang conversation about it, kapag ang isang gay ay nanonood ng hetero, is mas focus lang naman siya dun sa male. Pero ako kasi, hindi naman lang sa male. So parang, host, ganyan. So, ayun, pero by that time, parang doon ko din na feel na, I can really consider myself as a bisexual. That's really my orientation. And, di naman yun big factor, no? Pero parang by that experience lang, doon ko lang din na-validate sa sarili ko. Or mas na-validate sa sarili ko. Ganun, na I'm really bisexual. Saying this, I'm still not closing doors naman talaga sa pakikipagrelasyon sa female. Kasi, yun nga, that's my orientation. And, ang argument or ang sinasabi ko dito lagi, since nga, if you watch my previous video, especially yesterday's episode, mas gusto ko nga yung dominant sa akin. And,
siguro if someone or if a girl will initiate to, show affection sa akin, which hindi ko pa ulit na-feel for the longest time. Siguro kasi because of my surroundings, ganun. Um, ayun, wala. I mean, hindi ko pa kaya na ako yung mag-initiate na mag-court or magpakita ng interest sa babae. Pero I'll tell you something. This is actually a confession. For those who don't know, since I'm single right now, I'm using Bumble. Kasi sabi ko sa mga content ko, diba ayaw mo mag-partner? Diba parang hindi, alam mo sa sarili mo na hindi ka pa ready mag-partner? For the clarification, I'm using Bumble right now kasi I just want to talk to someone. That's mainly reason. And I just really want a genuinely friendship connection. I will clarify this, no? Alam ko sa sarili ko na hindi pa ako pwedeng mag-partner and ayoko din mag-partner. Pero I'm not being too hard to myself not to be attracted to someone. Or siguro up to the point na mag-bonding lang sa labas. Hindi mag-date hindi exclusively dating, pero mag-bonding. I mean, hang out, mag-cafe lang, gano'n. Parang hindi ko pinagbabawalan yung sarili ko na makaramdam ng gano'n na affection to someone. Whether it's a girl or sa female. And yun nga, kaya ako nabanggit yung Bumble. Kasi nga, sa Bumble, naka-multiple gender ako. So, I'm talking to a girl or to a gay or to a boy, ganyan. And recently, meron akong consistent na nakakausap, tapos babae siya. Although hindi ako ngayon recently, siguro a week na hindi ako masyado nag-open ng Bumble. Pero I'm trying or I'm thinking if iyayain ko kaya siyang mag-usap kami outside the app. I'm not sure if papayag siya or ang hesitation ko kasi syempre parang para sa akin parang nahihiya ako na baka kasi mag-iba na parang although hindi ko naman pine-present yung sarili kasi sa Bumble, ito pa lang. Sa Bumble, kung babasahin yung profile ko, ano naman yun, kita naman na I'm fan of Drag Race, so may mga descriptions ako doon na papaisip din yung isang tao or yung makakamatch sa akin na baka he's a gay or a bisexual, ganyan. Hindi ko naman tinatago yung identity or orientation ko. Pero, I have this feeling lang sa sarili ko na baka mamaya kapag lumipat kami sa like Instagram for example or Facebook, ganyan, baka maiba yung way of conversation namin. Kasi, kung di ako nagkakamali, itong nakausap ko tong girl na to ay naghahanap lang din naman siya ng kausap. I mean, siguro, di lang niya sa akin talaga sinabi, pero baka yung intention niya kaya di siya nasa Bumble is, to date someone. Tapos nalaman ko pa na pares pa kami only child. And she's cute. Oh, cute siya. And nakakatawa yung conversation namin compared with the other guys or girls din na nakausap ko doon. Her conversation is, tuloy-tuloy. Ganun. Maayos. Masaya naman din siyang kausap. Kaya parang I'm thinking, since nga hindi ko siya nare-replyan ngayon, what if kaya na-invite ko na siya outside the app, ganyan. I don't know. Pero yun nga, parang alam din naman niya yung status ko na parang sabi ko, I'm just here for genuine connection, friendship connection. Wala ako sa point na makipag-date or pag-partner, gano'n. So, yun lang. Parang that's just really my purpose. And nilatag ko naman yun ng maayos. Ayan. So, yeah. Going back, yun nga, parang I'm still really open naman to any type of relationship, whether it's a girl or a boy. Pero yun nga, diba nabanggit ko, I'm talking, lately, I'm just talking about cisgender female. Pero, recently, just a quick, siguro, kwento, no? Nakakausap ako ng trans, ganyan. And, I'm thinking of it nga na parang kasi natanong niya sa akin, possible ba na magkagusto ako sa trans din? Actually, sabi ko sa kanya na, thinking of it right now, since nga nabanggit ko na I'm not closing my doors to having a relationship with a girl or a woman, it's also part of it na kasama na rin yung trans doon. Kasi diba, we considered or we labeled trans as a woman din talaga. Above, diba? They're above, diba? So, that's also, that's also included. And, sabi ko din sa kanya actually na parang feeling ko gusto din ako or interest din ako sa trans man. Pero yung alam mo yung sobrang pogi. Nakakatawa. Pero yun nga, parang feeling ko may possibility ako na magkagusto din talaga sa trans man. Tapos yung sobrang pogi na. Yun. So siguro ganun. I can be attracted
them. Ganun. So, the question is, if you could go back, would you make the same decision? Why or why not? Dalawa to. Una, hindi. Kasi, hindi na ako babalik doon. Actually, first time ko yun, hindi na ako bumalik doon. Kasi nga ayoko nung massage kung paano ginawa sa akin. Ang sakit talaga. Hindi ko talaga nagustuhan. Parang hindi talaga marunong. Nabwisit lang ako. Pero, if you'll ask me if I'll still try to... Napaisip ako bigla. If I'll go back, if I'll go back tapos merlat ulit. Merlat. Tapos yun nga, may ES. Siguro, okay lang naman din. Okay lang naman din siguro. Pero hindi ko na siya ulit gagawin ngayon. Kumbaga, I know my values. Nandun ako sa area na kinokontrol ko na yung sarili ko sa mga ganon. And, yun nga, parang kumbaga, if I'll do massage, syempre dapat yung main purpose, ano ba talaga yung reason mo ba't ka nagpapamassage, diba? Kasi, yun nga, kaya ako nabanggit sa last episode ko yesterday na hindi ako naging aware or hindi ako masyadong knowledgeable about taking care of your health and wellness. A part of that is yung time na try ko na magpamassage, na iba yung purpose. Which is, diba dapat ang purpose naman talaga kung ba't ka nagpapamassage is for your health. I mean, diba? For your wellness, para makrelax ka. Diba? Pero since nga hindi ako aware sa ganong knowledge, tapos napasukan pa ako ng ideology na kapag massage, may ganitong agenda like ES, ganyan, or kung mag all the way like sex na, diba? Naiba na, parang naiba na sa utak ko na ito yung connotation pag sinabing massage, pag sinabing gantong spa, diba? So, if siguro na iniisip ko lang kung babalikan ko ngayon, kung na I'm well knowledgeable or mas naintindihan ko yung purpose ng pagpapamassage in general, siguro mas malakas yung loob ko na hindi mag-no ako sa mga ganun, diba? Di naman ganyan talaga dapat, diba? Okay na yung stretching, okay na yung tama yung paggawa mo dun or tama yung pag-massage mo. Hindi na dapat kasama yan. Alam mo yun? So, siguro mas dapat ang lesson here is, yun nga, yung original na purpose ng mga bagay-bagay. Wow. Yung ano ba, I'm just speaking about the massage, no? Dapat hindi yun mawala and dapat alam yun or well knowledgeable about it. Pero, I'm not talking then about the bathhouse culture. Kasi iba naman yun. Yan. Of course, for the gays, iba yung community na yun. So, I know na may mga talagang taong nag-engage to that and we all know anong meaning or anong culture meron sa mga bathhouse. So, I'm not speaking on behalf of that type of activity. So ako lang, ang kinukwento ko lang dito is yung yun nga, pagpapamassage tas with ES, ganun. Kasi may na-experience ako sa mga bata. Wow, hindi ko to sinama sa mga topic, pero papasadahan ko lang. Parang sa mga bathhouse, may mga na-experience din naman ako dyan. Pero yung mga therapist nila, hindi nag-ES. Take note. Hindi naman madami napuntahan ko, no? Pero sa mga napuntahan ko na may mga wet area, ganyan, I think generally bathhouse, hindi talaga sila nag-offer ng ES. May mga type of massage lang sila na parang, ano bang tawag doon? Erotic. Yan, erotic massage. Pero not to the point na you will release, ganun, or they will release, ganun. Walang ganun. So, parang hayaan ka nila. Siguro yung mindset is, since nga may wet area naman dyan, so, ayaw nila na ma-provoke or ma-prevent yung feeling mo na doon mo gagawin yung mga gusto mong gawin, o diba? So, this content or this, what I'm saying is, medyo informative na siya. Sa mga, lalo sa mga makakapakinig na hindi alam kung ano yung culture doon. Like what I've mentioned for many times, I'm not telling this to you para itry mo or para ma-curious ka. Possible, dadaan yan sa utak mo. Pero what I'm trying to say here is, bago ka mag-dive into that kind of activity, pag-isipan mo ng mabuti and yung consequences na possible na maka-apekto sa'yo, pag-isipan mo ng mabuti. Kasi hindi mo na yun mababalik. Yung pera mababalik yan, pero yung experience, yung naramdaman mo, whether it's positive or negative or validation or hindi, diba? Hindi mo na yun mababalik once na nandun ka na. So, yeah, I think that's a good statement to wrap up this episode. So, thank you for kung umabot ka sa part na to. And yeah, last one episode. And itong last episode na to ay
I would say na this is the peak ng exploration ko. So, see you on Monday. If I'm not sure kung kailan ko ma-upload yun, basta before mag June 30. So, yeah. See you in the next episode, and happy Friday. Tomorrow is Pride March. Pupunta ako. See you there. And I hope then na hindi umulan, kasi pag umulan, di ko alam kung pupunta pa ako, pero we'll check. Pero yun nga, hope to see you tomorrow, and yeah, happy Pride, and let's celebrate hindi lang yung pinaglalaban ng community, but let's celebrate na we're existing in this world. We have this uniqueness, we have this creativity, talent, diba? And of course, Pride Month or Pride March is not just for the LGBTQA+ community. Para yan sa lahat, diba? Para yan sa lahat. So, we need to step up and, put ourselves out there. Pinaglalaban natin kung anong karapatan natin bilang tao, bilang mamamayan. Yun. So, see you on the next episode. Bye! So, yan. Mag-chill na ako ngayon. Bye-bye. See you. Thank you po sa panonood. Please don't forget to subscribe and follow me on my socials. Peace, yo. Eme.